Draymond Green pumirma na sa Golden State sa bagong kontrata. Stephen Curry contract extension naman ang susunod. At reunion kay Klay Thompson lumabo na matapos pumirma si Green. Mga ka-Dub Nation, opisyal na! Matapos ang ilang linggong paghihintay, nakabalik na si Draymond Green sa Golden State Warriors sa pamamagitan ng isang bagong kontrata. Ngunit bakit isang taon lang ang deal? At ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan ng Warriors? Heto ang buong breakdown. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, pumirma si Draymond Green ng isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $27.7 million upang manatili sa Golden State Warriors. Hindi ito naging malaking sorpresa dahil halos lahat ay inaasahan na mangyayari ito matapos mabigo ang Warriors na makuha si LeBron James sa free agency. Marami ang nagtaka kung bakit pa nag-decline si Draymond sa kanyang dating $27.7 million player option kung pareho rin pala ang matatanggap niyang halaga. Ang sagot ay simple, ginawa niya ito upang bigyan ang Warriors ng mas malaking financial flexibility habang sinusubukan nilang kumbinsihin si LeBron James na lumipat sa Golden State. Ipinakita nito ang tiwala ni Draymond sa organisasyon at ang kanyang kagustuhang bigyan ng pagkakataon ang Warriors na bumuo ng mas malakas na roster. Sa huli, pinili ni LeBron James na pumirma sa Philadelphia 76ers. Dahil dito, hindi na kinailangan ni Draymond na magbawas ng sahod. Sa halip, ibinalik lamang ng Warriors ang halos kaparehong kontrata na maaari na sana niyang nakuha kung hindi siya nag-opt out. Sa madaling salita, parang itinuloy lang nila ang dating player option. Ngunit pagkatapos mabigyan ng pagkakataon ang front office na habulin si LeBron. Isa pang mahalagang detalye sa bagong kontrata ni Draymond ay ang wala itong no-trade clause. Bagamat kwalipikado siyang humingi nito, kinumpirma ni Anthony Slater na hindi ito kasama sa kasunduan. Ibig sabihin, nananatiling may flexibility ang Warriors kung sakaling magkaroon ng malaking trade opportunity sa hinaharap. Marami ang umaasang bibigyan si Draymond ng multi-year contract. Ngunit sa huli, isang taon lang ang napagkasunduan. May ilang posibleng dahilan kung bakit ito ang pinili ng dalawang panig. Mananatiling flexible ang Warriors sa salary cap para sa susunod na off-season. Hindi sila nakatali sa isang long-term contract habang sinusuri ang magiging direksyon ng koponan. At kung magkaroon ng pagkakataong makakuha ng isa pang superstar sa hinaharap, mas madali silang makakagawa ng malaking roster move. Sa ngayon, buo pa rin ang pundasyon ng Warriors. Mananatili ang tambalan ni Stephen Curry at Draymond Green na naging susi sa 4 na NBA championships ng prangkisa. Ngunit hindi pa rin nito nasosolusyonan ang pinakamalaking problema ng Golden State. Matapos mabigo sa LeBron James sweepstakes, wala pa rin silang naidaragdag na malaking scorer o star player upang palakasin ang koponan para sa susunod na season. Mga ka-Dub Nation, ano ang masasabi ninyo? Sa tingin ba ninyo, tama lang ang ibinigay na $27.7 million kay Draymond Green? O mas dapat bang ginamit ng Warriors ang cap flexibility para kumuha ng panibagong star? At ngayon, mukhang kailangan munang isantabi ang pangarap ng maraming Warriors fans na makita ang muling pagsasama ni Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson ngayong season. Dahil sa bagong kontrata ni Draymond Green, lumampas na ang Warriors sa tinatawag na first apron salary limit ng NBA. Kapag lampas ang isang team sa limit na ito, hindi na sila maaaring pumirma sa isang player na na-buyout kung ang dating sweldo nito ay higit sa $15 million at dito pumapasok ang problema. Si Klay Thompson ay may natitira pang $17.5 million sa kontrata niya sa Dallas Mavericks ngayong season. Kahit i-buyout pa siya ng Mavericks, hindi pa rin siya pwedeng pirmahan ng Warriors dahil sa salary cap restrictions. May isang senaryo sana na posible ang reunion. Kung pumayag si Draymond Green na tumanggap ng mas mababang first-year salary, halimbawa ay nasa $14 million, mananatili sanang nasa ilalim ng first apron ang Warriors. Kapag nangyari iyon, magiging eligible sana silang kunin si Klay kung ma-buyout siya ng Dallas. Pero dahil pinantayan ng Warriors ang dating player option ni Draymond na $27.7 million, tuluyan nang nagsara ang pintuang iyon para sa season na ito. Sa ngayon, trade lang ang natitirang paraan para makuha si Klay Thompson ngayong season. Ngunit ayon sa ulat, halos imposible rin itong mangyari. Bukod sa malaking kontrata ni Klay, kailangan pang magsakripisyo ang Warriors ng mga players o assets para maitugma ang salary, isang bagay na hindi mukhang handang gawin ng Golden State. Kaya sa kasalukuyan, napakaliit ng tsansang mangyari ang reunion ngayong 2026-27 season.
Kung sakaling ma-buyout si Klay Thompson ng Dallas Mavericks, may ibang contenders na mas may magandang pagkakataong mapirmahan siya. Kabilang dito ang Miami Heat, Los Angeles Lakers. Pareho silang may kakayahang kunin si Klay kung maging available siya bilang free agent matapos ang buyout. Ang pinakaimportanteng takeaway ay sa ngayon, halos sarado na ang posibilidad ng pagbabalik ni Klay Thompson sa Warriors para sa 2026-27 season. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na tuluyan ng tapos ang reunion. Kung magiging mas maluwag ang salary cap ng Warriors sa 2027 offseason, maaaring muling mabuhay ang posibilidad na magsama sina Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson, marahil para sa huling pagkakataon sa kanilang mga karera. At ngayon, kung walang malaking pagbabago sa roster, maaaring magkaroon ang Warriors ng mahigit $100 million na salary cap space sa susunod na offseason. Sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang may garantisadong kontrata para sa 2027-28 season. Kasama rito sina Moses Moody, Yaxel Lendeborg, Guy Santos, Will Richard samantala, sina Kristaps Porzingis, DeAnthony Melton at Al Horford ay may player options, habang magiging free agents naman sina Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler at posibleng si Brandon Podziemski ay restricted free agent. Ibig sabihin, halos buong roster ay maaaring baguhin kung gugustuhin ng Warriors. Isa pang mahalagang detalye ay magiging extension eligible si Stephen Curry ngayong Agosto. Ayon sa mga ulat, gusto pa rin ni Steph na tapusin ang kanyang karera sa Golden State. Ngunit nais din niyang makita na seryoso ang Warriors sa pagbuo ng isang championship caliber team. Kaya ang pagpapanatiling flexible ng salary cap ay maaaring isa sa pinakamalalaking mensahe ng Warriors kay Curry na hindi pa sila sumusuko sa paghahabol ng isa pang titulo. Isa sa mga pinakamainit na pangalan na posibleng maging available sa susunod na offseason ay si Nikola Jokic. Bagamat paulit-ulit niyang sinasabing nais niyang manatili sa Denver Nuggets, magiging unrestricted free agent siya kung walang bagong kasunduan. Kung mangyayari iyon, inaasahang isa ang Warriors sa mga kuponang susubok siyang kumbinsihin na lumipat sa Bay Area. Bukod kay Jokic, maaari ring gamitin ng Golden State ang kanilang malaking cap space upang makakuha ng iba pang star players sa pamamagitan ng free agency o blockbuster trades. Habang tila tahimik ang Warriors ngayong off-season, maaaring mas malaki pala ang plano nila. Sa halip na gumawa ng desperadong galaw ngayon, maaaring naghihintay sila ng tamang pagkakataon upang muling buuin ang roster sa paligid ni Stephen Curry. Kung magiging matagumpay ang planong ito, posibleng magkaroon pa si Steph ng isang huling pagkakataon na lumaban para sa kanyang ikalimang NBA championship. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!